Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, tunay nga po Diyos, na sinabi mo sa iyong banal na salita, na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Kaya po God, sa pagkakataon na ito, dalangin ko, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng aking mga kapatid. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So ang topic po natin sa hapon na ito po ay isa sa mga topic po ng ating DTC lessons. Pero ito rin po ay para sa atin. Alam ko po na hindi na po bago ang lesson na ito, but we need to understand. Kasi minsan talagang pag hindi po natin natitingnan, parang it will confuse us. So actually, may text po ako sa ating mahal na bishop kasi meron akong tinatanong sa kanya even in this topic. No? Kasi nga pag yung ating hands out sa mga DTC student, pag wala kayong hands out, you can get your hands out. But today, parang summarize po yung aking gagawin. So our topic this afternoon, it is about 2 resurrections and 2 judgment. So, alam po natin na mayroong 2 uri ng tinatawag na resurrections at 2 judgment, paghuhukom. Ano nga ba ang resurrection? Resurrection is the concept of coming back to life after death or rising from the dead. So ito yung tinatawag na resurrection. Yung pagbabalik na muli. Yung namatay na mabubuhay na muli. Ayan ang tinatawag na resurrection. At sabi nga natin, merong 2 uri ng resurrection na atin pong tutunghayan sa kanyang salita. Some of us, we know it already. Kung ano nga ba. Pero minsan napapag-mix ba natin? So kinakailangan alam natin na sa puso at isipan natin, hindi na po tayo makukonfuse. Alam natin kung ano yung first resurrection, second resurrection, first judgment, and second judgment. So mag-concentrate lamang po tayo dito. And then pag sinabing judgment naman, it is a divine sentence or decision, punishment or penalty. Judgment, hatol. No, nahatulan na. At alam natin na darating ang time na ang bawat isa ay mahahatulan. And there are 2 kinds of judgment na naman po, mga kapatid. So ang una po nating pag-uusapan, it is about the resurrections. There are 2 resurrections. Number 1, the first resurrection. No, first resurrection, yung ating pag-uusapan muna. So buksan po natin in 1 Thessalonians 4:13 to 17. Ito, maaaring some of us, especially for us na naririto sa loob ng church ngayon, napakinggan na natin ito. Maaaring yung mga ating mga kapatiran through online, kung may mga baguhan man dyan, hindi pa po masyadong nauunawaan about this topic of resurrection. I hope and believe na this time, the more po na mauunawaan natin kung ano nga ba itong tinatawag na first resurrection. So sabi po dyan sa 1 Thessalonians 4:13 to 17, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep. Ito pong mga fall asleep na ito, ang tinutukoy ay ang mga mananampalataya, may Kristo sa kanilang buhay na sila na ay nawala sa mundong ito. No. Ang alam natin, patay sila. Yes. Pero sabi diyan, they are full asleep, natutulog lamang sila. Kaya sa salita ng Diyos, yung mga taong namatay na may Kristo sa kanilang buhay, natutulog lamang po sila. Kaya nga may pag-asa, di ba? And then sabi diyan, or to grieve like the rest of men who have no hope. Next verse, please. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with
Jesus those who have fallen asleep in Him. So ang paniniwala natin, we believe, ng ating Panginoong Jesus, tunay po ang kwento. Siya ay sinilang sa mundong ito at tunay na siya rin po ay namatay. Pero ang magandang balita, siya ay muling nabuhay. So ang pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus, He is an example na tayo rin pong mananampalataya kay Kristo ay mabubuhay na muli. Kaya sabi diyan, fallen asleep in Him. Next verse. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Next verse. Balikan natin yan mamaya. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Okay, the dead in Christ will rise first. Next verse. After that, we who are still alive and are left will be caught up. The word caught up, it means rapture. Yeah. Caught up and rapture, iisa po ang ibig sabihin. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. So, ano po itong tinatawag na caught up or rapture? Ito yung event na hinihintay natin. Ito yung event na mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang po ang event na ito, ang tinatawag na rapture or caught up. And I believe na ang event na ito, whether patay tayo or buhay pa, we will not miss this event. Kaya siguraduhin mo, kapatid, na hindi mo mamimiss yung event na ito. Kasi ang sabi diyan, sa binasa natin kanina, pag ang isang mananampalataya ay patay, na may Kristo sa kanyang buhay, ang kahalintulad lamang ay natutulog. At darating ang araw na siya ay muling mabubuhay with the twinkling of an eye, sabi diyan. So, ang mangyayari pong event during the rapture time, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay darating. Pero hanggang sa alapaap lamang, no? In the clouds. So, ang rapture and second coming, magkaiba. So, rapture is not yet a second coming of the Lord Jesus Christ. Ang second coming, yung pag-apak ng ating Panginoong Jesus sa mundo, yun ang tinatawag na second coming of Christ. But during the rapture, ang Panginoon, He is in the cloud. At sabi dyan sa ating binasa kanina, okay, go back na to, tayo doon, kapatid, sa verse 14. Verse 14. Yeah. We believe that, okay, 15. Yan, yung sabi dyan sa 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Kasi pag dumating po, for example, biglang nag-rapture ngayon. So yung mga namatay kay Kristo na nasa sementeryo, ay babangon muli. Babangon muli. And they will be changed into glorified body. From mortal to immortality. Pag sinabi natin mortal man, namamatay. Pag immortal, wala ng kamatayan. From perishable to imperishable. Pag perishable, sinasabi natin, we are perishable. Kaya pag hindi naligo yung katabi mo, nangangamoy. Pag hindi siya nag-toothbrush ng 1 linggo, ay, perishable kasi, nabubulok tayo, mga kapatid, no? Kaya ang kinakailangan maglinis din tayo ng katawan kasi we are perishable. Pero darating ang time, we are no longer perishable, but we are called imperishable. Kahit nadaganan ka ng 10 malalaking truck, hindi ka madudurog. Imperishable. Amen. Yan ang sabi sa kanyang salita. So sabi diyan, maraming mabubuhay na muli.
mananampalataya na may Kristo sa kanilang buhay, no? Sila ay babangong muli. At sabi doon, hindi rin pahuhuli ang mga naniniwala kay Kristo na buhay pa. Kaya sabi ko, kung nag-rapture ngayon, ayan, maraming magre-resurrect na mga mananampalataya kay Kristo. And I believe na sana lahat tayo walang maiiwan. Hindi rin po tayo pahuhuli, but you and me, we're going to fly and we're going to meet the Lord in the air. Kaya ang maiiwan na lamang, kapatid, ay yung suot mong alahas. Yung pustiso mo, yung eyeglass mo, yung damit mo, yung pera mo. Yan yung maiiwan. So paano na lang kaya kung biglang nag-rapture ngayon, bigla tayong nawala. We will change into glorified body. No? Maraming magtataka. Kung i-imagine natin, ano kaya mangyayari pag siguro believer yung driver, mawawalan ng driver. Pag nagluluto yung isang believer, hindi ka magkakaroon ng sunog kasi bigla silang mawawala. So maraming mga aksidenteng mangyayari during that time. No? Kaya nga dapat hindi natin mamiss itong event na ito. Ito po yung parating na event na maaaring ito yung time sa ating kapanahunan kasi kung titingnan po natin ang timetable ng Panginoon, malapit na po tayo in this event. No? This event of rapture. Buti na lang hindi pa dumating si Lord. Did you know na ang salita ng Diyos na napakinggan ko nung ako'y bago, in the year 1992, the first time that I hear the Word of God, ang una kong napakinggan ay about rapture. Ikaw ba naman, kabago-bago mo? Rapture? Ang topic? Kaya meron akong pangamba noon. Sabi ko, how about my family? Paano na lang ang pamilya ko kung nag-rapture? No? Buti na lamang hindi pa nag-rapture. Ano? Kasi maaaring maraming naiwanan sa inyo. Pero during that time, kung ikaw ay below 12 years old, you belong to God. Kung bata ka pa. Eh paano pag above 12 years old ka na, nag-rapture noong 1993, 1992, edi maraming naiwanan. Pero tingnan po natin, hindi pa dumarating ang Panginoon. Praise the Lord. Dahil binibigyan ni Lord ng chance ang tao. Diba nung tayo ay naniwala, ang sabi natin, Lord, wag ka munang dumating, how about my family? Eh paano na lang kung every time na merong maniniwala kay Kristo at yun ang kanyang panalangin? Kaya siguro si Lord, okay, no? Sasagutin ko muna ang panalangin mo. Pero darating ang time na ito na sana po on the rapture makakasama po ang bawat isa sa atin. Yan, during the rapture time. Yeah. So, ito po yung tinatawag na first resurrection. Okay, that is the first resurrection. And only those who have seal of ownership, merong espiritu ng Diyos, ang mga mararapture lamang mga kapatid, and will enter heaven. Kaya, yung time natin, wag nating sayangin yung ating paninilbihan. Kaya palaging itinuturo sa atin that we need to be always ready and watchful. Dahil hindi natin alam kung anong oras po, no, ang pagrarapture. Kaya hindi lahat po ng naniniwala kay Kristo, no? Ano po yung verse ng free believers? Matthew 7 verse 21. That every time, pag once na nag-preach po ang ating mahal na Bishop Moses, hindi nawawala sa kanya ang Matthew 7 verse 21. Pansinin po ninyo sa mga preaching niya. Meron at merong Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Kaya yung mga 50-50 na Kristiyano, pag dumating ang rapture, pasensya sila, maiiwanan sila.
Kaya, kapatid, sana po walang maiwanan. Kaya the best thing that we can do, just do your part sa pagiging Kristiyano po natin. Gawin natin yung the best natin. Kasi hindi naman po tayo hahanapan ni Lord ng more than doon sa hindi niya ibinigay sa atin. Kaya kung ano po yung ipinagkaloob ni Lord, just do our best. Even sa mga gift, mga talent na ibinigay ng Panginoon, just use it to give glory to His holy name. Because at the end of the day, si Lord din po ang magbibigay ng reward sa bawat isa. And we know na sa mata ng Panginoon, walang favoritism. Amen. Dahil ang tinitingnan ni Lord, yung puso natin, yung ginagawa natin para sa Kanya. Kaya hindi po nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya kung hindi pinapansin yung inyong paglilingkod, di bali, at kay Lord, alam niya. Amen? Okay. So, the first resurrection is not yet the second coming of Christ. So, yun yung first resurrection. And then, pumunta naman po tayo sa first judgment. Yung first judgment na ito yung tinatawag na judgment set of Christ. Okay? First judgment is the judgment set of Christ. And 2 Corinthians 5 verse 10. Sabi doon sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment set of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. So, ibig sabihin, in this judgment set of Christ, ang hahatulan po ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Ang tanong, paano yung hindi naniniwala kay Kristo? So, ibig sabihin, hindi sila kasali dito sa judgment set of Christ. Ang tanong ulit, paano yung mga tao na nandito na sa mundo, wala pa si Kristo? Ano ang mangyayari sa kanila? Kasali ba sila sa judgment set of Christ? Paano sila hahatulan? Just like Moses, Abraham. Hello? They believe on God. Noah. Kasali ba sila in this judgment set of Christ? Meron na bang nakapag-isip sa inyo yan? Actually, hinihintay ko pa lang po yung sagot. Kasi medyo, sabi ko, complicated talaga ito, kinakailangan. And then, there are some questions na even for me, alam ko, nauunawaan ko na. Pero dumating, ay oo nga pala, paano sila? So, yun yung mga clarification, lalo na binabasa ko po yung ating hands-out. Kaya sabi ko, isasummarize ko na lang itong hands-out na ito. Yung bag para at least makita natin ano nga ba. Kasi kung babasahin mo, no, saan ba yung matatagpuan? Paano? Ano ang sitwasyon? Ano ang nangyari? Kasali ba sila sa first resurrection? Hello? Mararapture din ba sila? Oh, sino makakapagsagot sa akin? Parang hangin pa. Kasi ang kapanahunan natin ay kapanahunan ng ating Panginoon Jesus. So we can understand. But how about those before? Mga tao noong wala pa si Kristo sa mundong ito. Nung dumating si Kristo, walang problema, we can understand it. Kasi hahatulan tayo in accordance with our faith in the Lord Jesus Christ. At dito sa first resurrection, sabi naman yan sa ating binasa kanina, yung mga namatay na may Kristo. Paano yung mga unang namatay na wala pa si Kristo noon? Pero may Diyos na sila sa kanilang buhay. What will happen to them? Anyway, no, sasagutin ko yun pag andyan na, coming. Kasi may mga katanungan, sabi ko, oo nga naman. Parang hindi ko yata sineryoso ito noon. Sana
So, I have a lot of parang question na naman doon. Especially kasi na there are some kinakailangang iklaro natin because sometimes yung teaching na-upgrade. No? Nadadagdagan yung revelation. Okay? So, ganun ang sitwasyon. So, dito, sabi diyan, in this judgment set of Christ, sabi diyan, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. But I believe if we have Jesus Christ in our life, ano pa ba yung bad na ginawa natin na tayo hahatulan? Sabi sa kanyang salita, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Dahil ang kasalanan natin, as long as we repent and ask forgiveness to God, Jesus, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, binuran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So, ano pang bad ang makikita kung binura na ng ating Panginoon Jesus? Did you realize that? Malalim ano? Isn't it? Because there is no more condemnation. Ay, isingin po nga kapatid, John 8 verse 2. Pakitingnan mo nga. John chapter 8 verse 2. Again, there is no more condemnation. Oh no. Pakihanap nga. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi ito. O Romans. Can you please help me to search it? There is no more condemnation. Ano? John? Romans 8:1. Romans 8:1 daw. Ayan po, tama. Therefore, conclusion, di ba? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag sinabing no condemnation, kung nasa korte sana, we are not guilty. Mapapawalang sala tayo dahil wala tayong kasalanan. Ang pinambura is the blood of Jesus. That's why we believe that there is power in the blood of Jesus. So, kinakailangan tingnan natin, di ba? So, sabi diyan sa ating binasa kanina in 2 Corinthians 5 verse 10. Okay, balik tayo dun sa 2 Corinthians 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. I believe that in this judgment set of Christ, ito yung time na hahatulan po tayo with regard sa mga, hindi po sa mga masamang ginawa natin, kundi sa mga ginawa natin para sa Panginoon. It is the awarding of rewards. In the Bible, there are different crowns that a believer may receive. So, awarding po rewards, ang tinutukoy nito. Pagharap natin sa Panginoon, rewards po ang ibibigay ni Lord. Hindi niya tayo ipukondem. Hindi niya sasabihin na makasalanan tayo. Kahit na ituro tayo ni Satan, sasabihin ng ating Panginoon Jesus, wala siyang kasalanan. Nilinis ko siya ng aking banal na dugo. Binura ko ang kanyang kasalanan. So in this judgment set of Christ, pagharap natin sa Panginoon, kaya nga ang haharap in this first judgment ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Eh ang tanong ulit, paano yung mga mananampalataya, yung meron ng Diyos sa kanilang buhay at wala pa sa panahon ng ating Panginoon Jesus? Yun po yung aking mga katanungan pa, na kaming pa lang. Kaya magandang mag-aaral ng salita ng Panginoon. Yes.
So dito makikita natin that the church is the kingdom of God here on earth, and it is composed of living and dead. As of now, the church is the kingdom of God here on earth. Kaya nga ang mga simbahan, composed of living and dead. Bakit sinabing living and dead? Dahil marami pong mga patay na nakakasalubog natin dyan sa labas. Maaaring pag-uwi mo sa bahay ni amo mo, ang mga kasama mo sa bahay ay patay. Patay spiritually because they don't have Jesus Christ in their life. Ang mga pamilya natin, maaaring nakikita natin silang humihinga, buhay, but they are dead spiritually. So, dead are those who believe in Jesus but no Holy Spirit. Oh, pati pala naniniwala kay Kristo, pero walang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the giver of life. Kaya mahalaga talaga ng isang tao ay mayroong Jesus sa kanyang buhay, because when a person receives Jesus Christ as his Lord and personal Savior, the Spirit of God comes within that person. Kung walang Kristo, walang Holy Spirit. Right now, I believe that it's one of us. We believe in the Lord Jesus Christ, and we have the Spirit of God. Pero kapatid, we need to keep on in our service to God. Huwag nating hahayaan na mawala ang banal na Espiritu. Dahil nawawala ang Espiritu ng Diyos pag ikaw at ako ay tatalikod sa ating pananampalataya sa Kanya. So what we need nowadays is to be always filled with the Holy Spirit. Katulad ng 5 wise virgins. The parable of the 10 virgins, all of them are believers. Kaso ang 5, they are called foolish virgin. Ang 5 naman ay wise virgin. Nung una, lahat sila ay mayroong oil. Oil represent for anointing. Pero nakita natin dito na ang 5 foolish na ito, they don't have extra oil. Ibig sabihin kung ano yung meron sila ngayon, yun na lang. Samantalang yung 5, the wise 5 virgins, they have extra oil. And nung dumating ang groom, hindi na nila masindihan yung kanilang lampara kasi walang extra oil. At marami pong mga Kristiyano na katulad ng 5 foolish virgin na ito. Kaya, you and me, we need to be always filled with the Holy Spirit. At paano po tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Katulad ng ginagawa natin ngayon. Yan, pag-aaral sa Kanyang salita, no? Pagpupuri sa Panginoon, no? Pag-prayer, fellowship, yan po yung ating ginagawa. Nagpapatuloy tayo sa ating serbisyo sa Panginoon. Yun yung ginagawa natin para hindi po tayo mawalan ng oil. Kaya pag-araw ng day off, ayan, praise the Lord. Alam natin kung saan tayo pupunta. Katulad ngayon, Thursday, you are in the house of the Lord. No? Kaya merong oil. No? Kinakailangan talaga na continuous. Kaya kahit sa bahay ng amo, diba? We need to pray. We need to read the Word of God. We need na makapagkinig ng Kanyang salita. No? Kasi kung ngayon lang po tayo magkakaroon ng oil, and then sa susunod na Thursday ulit, kaya ang mangyayari, no, hindi siya lumalago, the same pa rin. Kung ano siya noong una, ganun pa rin kahit na nakailang taon na siya. Paano? Kasi walang yung oil niya, eksakto lang. Tamang-tama na naman, darating siya, yung andyan na naman yung oil, ganun lang. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Okay? Yan.
Dead are those who believe in Jesus, but no Holy Spirit, because the Holy Spirit is the giver of life. And living are those who believe in the Lord Jesus and are filled with the Holy Spirit and are obedient to the Word or to the will of God. Yeah. The will of God. Kaya tama yung sabi ng kapatid kanina, not our own will. Although our flesh, maraming gusto. Yang katabi mo, maraming gusto yan. But praise the Lord, dahil may Espiritu ng Panginoon, kaya minsan meron yung nagsasabi, oh, sandali, not my own will, but it's the will of God. So, tunay mga kapatid. No? Kaya, we need to be always filled with the Holy Spirit. Jesus will come to judge, and only those who will pass will enter. Yung mga pasado lamang, sila lamang yung makakapasok. Makakapasok mga kapatid. Those who will pass will hear the word. Ano ba yung mapapakinggan? Well done, good and faithful servants. Only those who enter the narrow gate will pass and will hear this. Kaya nga, even in the Word of God, sabi doon, we need to enter the narrow gate. Makitid po ang daan na ating dinadaanan. Pero ang maganda at the end is eternal life. Amen. Ang wide gate naman, no, maluwang nga. Pero ang hantungan ay destruction. So those who will not enter will hear, away from me, you evildoers. They are those who enter the wide gate and stay at the outer court. They compromise the truth. They believe in Jesus, but there's no obedience to the will of God. Naniniwala sila kay Jesus. Pero compromiser, MWF, Kristiyano. TTXS, nawawala ang pagka-Kristiyano. Hello, kaya dapat everyday na talagang makita sa mundong ito na tayo po ay Kristiyano. Amen. Wala pong pinipili yung pagka-Kristiyano natin. O di kaya pag araw ng day off mo, saka ka lang Kristiyano. Pag hindi mo day off, wala. Nawawala ang pagka-Kristiyano. Ay, maiiwanan po tayo ng kapatid. Hindi po tayo makakapasok, no, sa kaharian ng Panginoon. Remember, ang narrow gate, ang pwede lamang pong dumaan ng kapatid, good for one person. Hindi pwedeng magdala ng abubot. Kaya kung may mga maleta ka at may bitbit, hindi mo kayang ipasok. Kasi nga, good for one person. Pagpasok mo, wala yung mga dala-dala mo, yung mga bitbit mo, haharangin ka doon, pagpasok. In order to enter in that narrow gate, iwanan mo lahat-lahat. Iwanan lahat-lahat. Pero in that wide gate, kahit na maraming maleta, maraming abubot, pwede mo ipasok, maluwang na, walang haharang sa'yo. But remember, distraction po ang ending niya. So ito po ang sinasabi sa kanyang salita. They compromise the truth. Kaya wag po tayo maging compromiser. No? Nandun po kung ano po yung katotohanan, tayuan natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po ang kanyang salita. Okay. So, first resurrection, first judgment. After first resurrection, actually, no, ang mangyayari pag nag-rapture na, there will be a great tribulation sa mundo. Yung mga naiwanan, yung mga hindi na-rapture, yung mga 50-50 Kristiyano, hindi nakasama sa rapture, no?
They're going to enter in that great tribulation. At ang sabi sa kanyang salita, there will be 7 years of great tribulation. And during that time, pag walang marka, hindi ka pwedeng bumili ng pagkain kasi hinahanapan ka ng mark. Maaaring yung mga QR code ngayon, yung mga cashless, mga credit card, mga cards na ginagamit. Kasi ang bilis ng panahon, di ba? Na tingnan niyo ngayon. May mga restaurant, you cannot order pag walang QR code. Yung QR code, yung doon ka mag-order. Pag hindi mo alam kung paano, hindi ka makakapag-order. Sa Size Raya noon, QR code pala, hindi kami marunong. Paano ang QR code? So, we asked the waiter. Sabi sa amin, this one QR code, we don't know how to order. No? At alam po ninyo ang Pacific Coffee. Because nung dialysis ni Bishop sa Clinical Hospital, no, we bring him there, and during the lunchtime, pumunta kami sa Pacific Coffee to have our lunch. Iniaabot ko yung pera, cash. Ayaw tanggapin. Sabi ko, I was surprised. Ayaw tanggapin. We only accept card. Pagtingin ko doon, pwede ang octopus card. Walang laman yung octopus card ko. Siyempre, ang octopus card ng senior, $2 lang kasi, kaya ang $50 ko matagal. Diba? So, I don't have any extra. And then sabi ko, naka-order na kami. And then, sabi niya sa akin, do you have any card? If you have credit card, that's better. Sabi sa akin, sabi ko, better daw ang credit card. Buti na lamang at hindi ko pa tinanggal yung credit card sa wallet ko kasi I have credit card, I use it sa mga pagkuha ng tickets kasi kailangan ng credit card. So hindi ko pa siya tinanggal, buti na lamang at meron yung credit card. So sabi ko, this one, okay. So nag-itinap ko, accept. Sabi ko, pag wala ka palang card ngayon, may mga ganito na pala na hindi na nag-a-accept ng cash. Walang magagawa ang cash. That is the first time na na-encounter namin. No? So, in that great tribulation, ganon. So, kahit na maraming kang cash, marami kang pera, hindi ka makapamili. Hindi ka tatanggapin sa ospital. Kasi kailangan ang QR code. Kailangan ang marka. And during that time, just in case maiiwanan ka, you rather not have mark of the beast. Huwag kang magpapatatak. Hayaan mo na lamang na patayin ka nila. May pag-asa ka pa na maligtas. Pero pag once that you accept the mark of the beast, pag-aari ka na ni demonyo. Kaya mahirap maiwanan in great tribulation. Pero kung just in case, maiwanan ka, magsisi ka man during that time, wala ka nang magagawa. Ang magagawa mo na lamang is still hold on to your faith in the Lord Jesus Christ. Kahit na patayin ka nila. Dahil ang katawang lupang lamang ito ang mamamatay, but still your soul belongs to God. Pero pag once you accept the mark of the beast, wala ka ng pag-asa, kapatid. And that will be great tribulation. Samantalang yung mga na-rapture, alam po niyo mga kapatid, there will be the wedding banquet in heaven. Nagkakasayahan doon sa langit. Ibalik mo nga sa 1 Thessalonians 4 verse 17. Naghihirap sa mundo, tribulation, pero sa langit naman, nagkakasayahan. After that,
We who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. Merong wedding banquet na magaganap. Kaya yung mga hindi naranasan ko yung ikasal sa mundong ito, doon may experience natin. We have wedding day. May wedding banquet po tayo doon pagdating ng panahon, mga kapatid. And after that, sabi natin kanina, di ba, 7 years ang tribulation. At bago matapos ang 7 years, here comes the Lord Jesus Christ, aapak sa mundo, and there will be Battle of Armageddon na mangyayari. Battle of Armageddon. And then, after the Battle of Armageddon, here's now the second coming of Christ. Yun lamang po yung tinatawag na the second coming of Christ. It is the millennial reign. So, ibig sabihin, after the Armageddon, dumating na ang Panginoong Yesus sa mundong ito, and the Lord Jesus Christ will reign in this earth, in this world for 1,000 years. And it is called the millennial reign. Mas maganda naman po ang buhay dito. Bakit? Kasi ang president nila ay ang Panginoong Jesus. At ang mangyayari during that time, si Satan ay ikukulong. Eh, ang ganda ng buhay. Oh. So, mas magandang dihamak because right now, ang kapanahunan natin, we are in the grace period. Grace period po ang tawag sa kapanahunan natin. The unmerited favor of the Lord. Pero mas maganda na naman po itong millennial reign. Kasi ang maghahari ay ang Panginoong Jesus. And I believe during the millennial reign na ito, pag tayo po ay nakasali in the first resurrection, at o di kaya kung buhay tayo, na-rapture tayo, kasama po tayong babalik ng Panginoon na magre-reign din dito and millennial reign, pero we are already glorified body. Nang ibig sabihin ay katulad ng anghel. Kaya during that time, pwede ka nang mag-around the world. Hindi na kailangan ng visa, hindi na kailangan ng passport, hindi na kinakailangan sumakay sa eroplano, because pwede ka nang pumunta kahit na anong lugar gusto mong puntahan. Amen. Diba? Yan. In the millennial reign ng ating Panginoon. And Revelation 20 verses 1 to 3. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. Is this the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years? Kaya ikukulong si Satan during the millennial time of the Lord Jesus Christ. Verse 3. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. So bago matapos ang 1,000 years, palalabasin ulit si Satan. And of course, ang trabaho niya ay to kill, to destroy, and steal. May mga madidisip na naman siya during that time. Okay? Maaaring ang tanong ninyo, paano na lang? Diba, noong Great Tribulation na yun, the second coming of Christ, magre-reign ang Panginoon. You know, kung sino yung maliligtas during that time, doon na naman po mag-uumpisa ang saling lahi ng mundo. Just like, nung unang panahon, it's only Adam and Eve. During the flood, Noah and his family. Dumami ng dumami. So, ganun din po
no, ang mangyayari in that millennial time, no, yung mga naka-overcome ng tribulation, ay sila na naman po yung mag-reproduce. Kaya dadami na naman ang tao sa mundo. Kasi yung mga na-rapture, kasi na-change na tayo, so hindi na pwedeng mag-produce. Kasi ang kahalintulad natin ay angel. Nakukuha po ba natin yung senaryo? So, ganun ang magiging sitwasyon. So, the Lord will test again His people as He releases Satan and his angels from the endless pit to deceive nations. God Himself will fight for His people. And this will be chemical warfare na tinatawag. 1,000 years, yun kulang ng zero yung inilagay ko. It should be 1,000 years. Okay. Then the second final judgment and the second resurrection will come. So, after po ng millennial time, mga kapatid, ang susunod is the second judgment, or it is the final judgment, together with the second resurrection. Ang second resurrection na ito, sabi doon sa Revelation 20, basahin na natin, Revelation 20 verses 4 to 6. And Revelation 20 verses 4 to 6. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Kasama yung mga during the tribulation, those people na hindi po i-deny ang kanilang faith kay Jesus Christ at sila ay pinatay. Sabi diyan, sila ay mabubuhay na muli. Still pa rin that they are included in the first resurrection. Maliwanag po itong sinasabi sa kanyang salita. Ayan o. They have not worshipped the beast or his image and have not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life. So, nabuhay na muli. And reigned with Christ 1,000 years. Verse 5. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. So, kasali sa first resurrection, ang mga namatay na may Kristo during the Great Tribulation. Okay, verse 6. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. No? So, ang ganda po ng sinasabi, at least binibigyan tayo. Hindi man natin maabutan itong time na ito, pero at least we have the knowledge. No? Ano ang mangyayari sa hinaharap. And then, second death, meron palang pangalawang kamatayan. So, titingnan natin yan mamaya. Okay. So, the second judgment, ito yung tinatawag na the Great White Throne Judgment. The first judgment is the judgment seat of Christ, and the second judgment is the Great White Throne Judgment. Yan yung tinatawag na Great White Throne Judgment. And Revelation 20 verses 11 to 15. Then I saw a great white throne and Him who was seated on it. Earth and sky fled from His presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened.
So dito makikita po natin, dito natin makikita that there will be a second resurrection. And during this second resurrection, sila ay mare-resurrect to receive their final judgment. Sila yung mga hindi nag-resurrect in the first resurrection. And now, they will be resurrected to receive their final judgment. Okay? Kaya nga, the second final judgment and the second resurrection will come. Sabi diyan. And books were opened. Ayan. May mga librong magbubukas. May mga books. So ito po yung hinihintay kong sagot na I want the confirmation. Because based on sa pagkakaintindi ko, kaya may mga books na ma-open during that time. For those mga taong may Diyos sa kanilang buhay, na wala pa si Kristo, maaaring hahatulan sila in accordance with the law of Moses and accordance on how they know God. Maaaring if they do good during that time, kaya nakasulat sa libro. So I'm not sure about it. Yun lang yung on my mindset. So I need a confirmation pa. So yun yung tinatanong ko na wala pa pong sagot. Okay? Kasi sabi nga, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. At ito na naman, because in the hands-out of DTC, ang nakalagay doon, the book of life, maaaring it refers sa mga nabuhay after the tribulation. So medyo may question ako doon, no? Sa mga may hands-out. Kaya nga ito yung topic na medyo complicated. We need really the wisdom that comes from the Lord. And then sabi dyan, because the book of life, if you remember, even in the time of Moses, nung nagkasala ang mga Israelites, sabi ni Moses kay Lord, burahin mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. So meaning to say, meron ng aklat ng buhay, even in the beginning. Pero sabi ni Lord, buburahin ko lamang ang pangalan ng mga taong nagkasala sa akin. Isn't it? You can find it in the Old Testament. So another book was opened, which is the book of life. The dead were judged, the dead were judged according to what they have done as recorded in the books. So hindi lamang isang libro, books. Kaya masabi ko, maaaring this time, dito po ma-judge ang mga taong may paniniwala at walang paniniwala kay bago dumating si Kristo sa mundo ito. Ito yung medyo kwan ko kasi they will be judged. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Verse 13. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in death. And each person was judged according to what he had done. So hindi ko lang po alam kung narinig na po ninyo kasi this is one of the question and answer, no, sa ating mahal na bishop, which is he explained na ang verse 13 na ito, inahalin tulad niya sa klase ng kulungan. Just like in the Philippines, meron tinatawag na jail, meron tinatawag na city jail, municipal jail, district jail, provincial jail. Which is, ang mga nandun ay mahahatulan pa lang. Okay? At pag nahatulan na sila ay dinadala in Muntinlupa. Na ang kalungtulad ay final judgment. Ito yung explanation na narinig ko sa Panginoon with regards to this verse. And then in verse 14, sabi dyan, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So, merong pangalawang kamatayan.
all of us, we will experience unang kamatayan dahil ang katawang lupang ito ay babalik sa alikabok. Pero ang kaluluwa at espiritu saan patutungo? Dalawang lugar ang pwedeng puntahan, langit at impyerno. Pag may Kristo at sumusunod sa batas ng Diyos, of course, ang kaluluwa ay papunta sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaluluwa? Or soul na tinatawag? Ito yung buong mong pagkatao. Ito yung ikaw. Ito yung iyong five senses. Ito yung iyong emosyon. Ito yung iyong will. Buong pagkatao. That is soul na tinatawag. Ang katawan ay box lamang. Kaya nga we will be changed into glorified body. Na kung napalitan tayo sa pagiging glorified body, we will become perfect. Kaya kung yung sundalo na namatay, napugutan ng ulo nung inilibing, pero siya ay isang mananampalataya at nung resurrection time, na-resurrect, meron na siyang ulo. Kompleto, perfect body. Because it's already glorified body. So, merong pangalawang kamatayan. Pero hindi po lahat ay makakaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya siguraduhin po natin, sabi dun sa verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Yan. At ang lake of fire na ito yung eternal punishment, impyerno. So, impyerno. Kaya, dalawang lugar ang pwedeng puntahan, langit or impyerno. Kaya mga kapatid, habang tayo ay buhay pa, this is the time na mamili tayo kung ano ang gusto nating puntahan. Langit ba or impyerno? Kung gusto nating makarating sa langit, of course, no, sumunod tayo sa batas ng Diyos. At hayaan natin na ang Panginoong Jesus ang siyang mag-control ng buhay natin. Dahil naniniwala po ako, as long as we will not give up sa ating pananampalataya sa Panginoon, kahit na maraming testing, trials na nangyayari sa mundong ito, but still pa rin na tayo ay kumakapit sa Panginoon, kapatid. Buhay na walang hanggan ang ating makakamtan. Kaya ito po sana yung magbigay sa atin ng encouragement, ng pag-asa, na anuman ang sitwasyon sa mundong ito, our life is just only temporary. We are looking and longing for a life eternity na kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, yan po yung first resurrection, second resurrection, first judgment, the judgment seat of Christ, and the second judgment is the great white throne judgment. Merong unang kamatayan at meron ding pangalawang kamatayan. Na ang pangalawang kamatayan, ito yung itatapon ang kaluluwa sa impyerno. So kapatid, just keep on sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po o God, patuloy na tinuturuan mo po kami o God, na huwag po namin sasayangin ang buhay namin sa mundo ito, dahil tunay po na may pag-asa. At ang buhay po namin, pag inilaan namin para sa iyo, God, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, O Lord, Panginoon, darating ang time. Makakasama ka namin, Panginoon, at mararanasan po namin ang perfect life na iyong ibinigay, Panginoon. Dahil ang pangako mo, O God, buhay na walang hanggan, ang ibibigay mo sa mga nananalig, nananampalataya, at patuloy na tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya hawakan mo, Diyos, ang buhay ng bawat isa. Huwag mo po kami pababayaan, Panginoon. Patuloy na tulungan mo po kami, O God. Anumang sitwasyon ang hinaharap namin sa mundong ito, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Maraming
ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko sa ating Diyos.